Padaanin muna natin yung tricycle. Ayan, okay na. Ito na inaantay yung part 2 ng ating sourdough making. First time. Hopefully talaga maging successful siya. I-flour muna natin yung ating sheet pa na gagamitin. Although may silicone naman siya. Just to be safe. Okay, transfer na natin yung ating na-proof na dough. Ang ganda niya, oh. And since wala tayong yung pang-score ng ating dough, ito na lang. Meron tayong cutter. Yan, lagyan muna natin ng flour. By the way, gagawa ko ng proper video sa paggawa ng starter from day 0 hanggang ano siya, hanggang maging active. Kasi depende yan talaga sa temperature, yung feeding ratio mo. Ako kasi, like I said sa previous video ko, wala akong sinunod na feeding ratio. Depende sa feel ko. Minsan kulang pa nga ng feeding. Kaya halos walang nagiging improvement the next day. Yung ika-16th day before siya nag-active, the next day, ginawa kong 1:1:1 yung feeding ratio niya. And then yun, naging active na siya. Yung tinatawag na float test, yung kukuha ka ng a piece of your starter tapos ilalagay mo sa tubig. Kapag umangat, active na daw siya. Ginawa ko siya 15th day, umangat siya, and buti hindi ko pa siya ginamit kasi meron pa siyang off na smell. Nung ika-17th day, pag amoy ko sa kanya, very pleasant na yung amoy niya, amoy yogurt na talaga siya. So, score na natin. Yee, nakaka-excite. Ito yung para magkaroon ng ear na tinatawag yung ating sourdough. Pasagyan natin ng ano, ng parang grain na design. Ba't ako nanginginig? Nanginig sa tinapay. Gusto natin ma-achieve talaga yung oven spring na tinatawag o yung pag-alsa niya sa oven. Alright, so ipasok na natin. Preheated at 250 degrees. Tapos bake natin ng, let's say, mga 40 minutes since wala tayong cast iron pan. Tapos, bago natin isara yung oven, isprayan lang natin ng water lang to. Okay, and then sara. Okay, bake na natin. Set natin ng 45 minutes. So, magantay tayo ng 45 minutes and let's cross our fingers na maging successful ang ating first attempt sa paggawa ng sourdough. Balik tayo, guys. So, habang inaantay natin matapos yung sourdough, actually, tinakpan ko yung oven door para hindi ko nakikita. Although sinisilip ko naman. Tinakpan ko siya ng damit. Para hindi ko nakikita kung ano nangyayari. Pero sinilip ko, parang pag ganyan siya instead na pataas yung alsa niya. Pero tingnan natin, 9 minutes pa lang naman. So gawa tayo ng hummus. Ito yung favorite na pinapair ko kapag kumakain ako ng sourdough. So parang nilalagay ko lang siya sa ibabaw ng sourdough. So mag-roast lang tayo ng sesame seeds. Ito pwede nga oven since meron nakasalang sa oven. I-roast na lang natin sa pan. Damihan ko na kasi maraming gagawin kong hummus. So roast lang natin until mag-slightly brown yung ating sesame seeds. Tapos lahat gagawin na natin sa blender. Silipin ko muna yung sourdough. Ayan, umano na siya. Umaangat na. First time ko kabahan sa ginagawang tinapay. Iba kasi yung kaba kasi alam mong ang tagal mong inantay, ma-active yung starter. Ang daming oras na ipoproof siya, ifa-ferment. Tapos inabot pa ako ng 2 days para sa cold proof. 4 na ganito kasi ginawa ko eh. This is 50 grams, yung isang pack na to. So, times 4, 200 grams. 200 grams ng sesame seeds. Again, madami itong gagawin ko. 2 can ng garbanzos yung gagamitin ko. Ayan, garbanzos. Ayan, okay na, maganda na kulay niya. Itong gagawin natin is tahini, which is just a mixture of sesame seeds and olive oil. So, lagyan natin ng olive oil. Ito, tansyahan na lang ako. Siguro mga ano yan. Half cup muna. Blend natin.
So ito na yung ating nagawang tahini. Ayan. Blend nyo lang until maging ano talaga siya. Super silky smooth. Dito lalagyan ng garbanzos, garlic, olive oil, cumin powder, and Spanish paprika. Tapos salt. Salain lang natin, tanggalin natin yung kanyang water. Ayan, yung aquafaba niya pwedeng gamitin for egg white or replacement sa egg white. Hindi ko lang alam kung paano, no, pero ayun kasi nabasa ko. Saka may nagsabi sa akin na pwede nga siya. Tapos, garlic. Since mahilig tayo sa garlic, damihan na natin. Gusto ko matapang. 5 cloves ng garlic. Tapos, lemon juice. Tapos, cumin powder. And then, Spanish paprika. And then, salt. Konting water. Yung water pang-adjust na lang ng thickness. So, i-mix muna natin. Yan, masyado siyang thick. So, lagyan muna natin ng water. Wait lang ah. Masyado ko kasing pinuno. So, transfer muna natin yung kalahati. Natataranta dahil sa sourdough. Alam mo, hindi ako natutuwa. Gagamitan ko ng food processor to. Yan, dito na lang tayo guys. Ito alam kong iikot na siya. Medyo matabang. Kulang ng lemon. Konti pang salt. Tikman na natin. Ito na siya guys. Oh. Look at that. Perfect. Narinig nyo, tumunog na yung oven, silipin natin. Ilang minutes nga to? 45. In-extend ko pa siya. Gusto ko yung medyo ano na siya, dark brown yung color. Pero nakikita ko na maganda yung result. Yung mga blisters siya sa surface niya. Umalsa siya. Matatry na natin yung ating first ever sourdough. Well, hindi ko ina-expect talaga na magiging ano siya, yung itsura niya yung parang mga perfectly baked na sourdough. Kasi depende yan sa oven, sa mga tools and equipments na ginagamit. So, syempre yung mga iba, professional na talaga. Wala tayong Dutch oven or yung cast iron pan. Pero umalsa yung ating dough. Ito siya guys. And hindi natin na-achieve yung ear na tinatawag. Kasi ito dapat yung part na to, nakaangat siya. So, parang tenga nga. So, parang bumagsak din siya. Pero, hindi natin alam. Maybe, na-overproof. Pero, importante, umalsa nga siya. And yun, malalaman natin yung texture. Pag medyo lumamig na siya, saka yung lasa. So, nalampasan na natin yung paggawa ng ating sourdough starter ng 17 days. Inabot tayo ng 17 days. Kasi nga, hindi ako nagme-measure. Tansyahan din ako. Tapos, na-ferment natin siya. Na-proof natin siya, na-bake natin siya, and ito na yung mga last of the few tests para malaman natin kung successful tayo sa paggawa ng sourdough bread. Yung kanyang texture, yung loob niya, yung lasa. Ayun, ang kailangan natin malaman mamaya. And by the way, ito yung nagawa nating hummus. Nakatatlong jar tayo. Ito na, hindi na ako makaantay. Hiwain na natin siya. Kinakabahan ako. Alright, let's go. Naririnig ba yung crunch, guys? Ito siya, guys. Aray ko, mainit. Aray, mainit. Mainit siya talaga. Ito yung matagal ko nang gustong gawin kasi pag napapanood ko yung mga gumagawa ng sourdough bread. Yung pinipress nila, tapos maririnig mo yung crunch nung crust niya. Ayun.
Ayun ang gusto kong marinig. So overall, sa ating first experience, maybe na-overproof ko siya sa fridge. There's always something to learn about. Pwede natin baguhin yung ibang process na ginawa natin, pero magkakaalaman. Ito na, tikman na natin guys. Pero malambot siya ha. Ito yung gusto ko sa sourdough eh. Crusty and chewy siya, pero malambot yung loob. Not bad, not bad. Ayan yung ating hummus. Nandun yung texture, nandun yung moisture ng bread niya. Yung pagkamakunat. Actually, hindi siya maasim na in-expect ko kasi nga, since na-overproof natin siya, or inabot tayo ng 2 days, in-expect ko maasim na maasim siya. Pero hindi. Sakto lang. Parang ganito din mga nabibili ko sa ano. Minsan kasi pinapatulang ko yung sourdough bread sa Landers. Parang ganito din siya. Not bad for our first try. Marami pa tayong gagawing test para sa sourdough. And hopefully, somehow ma-perfect natin siya. For me, okay na siya guys. Para sa home bake na nag-try lang, pero successful yung ating first attempt. Good job, Kuya Boyet. Good job. So yun na, sa mga nag-abang ha, ito na yung ating video. Alright, thank you for watching guys. And abangan nyo yung ating mga susunod pang mga tests na gagawin dito sa ating kitchen. Sa mga recipes na i-share ko. Basta yun lang. Follow for more guys. Bye-bye. Well, follow for more.